Hindi mo na ako dapat pasinamahan. Kaya ko ng sarili ko, no? Alam ko. Pero yun kasing sabi ng ate mo. So kung hindi ka pala inutusan ng ate, wala ka talagang balak na samahan ako? Siyempre, sasamahan pa rin naman. Teka, akala ko ba iihi ka? Nandito ang CR, oh. Uy, Cindy. Saan ka ba pupunta? Uy, ba't tayo nandito? Ang dilim-dilim dito, oh. Paki mo. Dito ko gustong umihi. Nahihibang ka na ba? Kung naduduwag ka, mabuti pa bumalik ka na sa loob. Sabi nito, nang walang pakundahang naupo sa may likod ng pader. Napakamo tuloy ng ulo si Beth sa pasaway na si Cindy. Kahit kailan talaga, may pagkaloka-loka talaga ito. O ano? Hindi ka ba tapos? Bakit ka ba nagmamadali? Cindy, alam mo namang takot ako sa dilim eh. Alam ko. Kaya nga kita dinala dito eh. Natatawa nitong sabi. Pasaway ka talaga kahit kailan. Alika na nga. Aniyang hinawakan ang kamay nito. Teka, ba't basang kamay mo? Yaks, iiba yan? Bakit ka ba kasi bigla-biglang humahawak, ha? Kadiri naman to, oh. Ang OA, ha? Alcohol yun, no? We, di nga. Di amuyin mo. Kung mapanghe, alam mo na. Anitong tumatawang nauna sa kanya. Cindy, pambihira ka talaga. Agad naman yung sinundan ang mga yapak nito. Hanggang sa hindi na nila namalayang nagtatawanan na silang pareho. Ang cute mo. Umuko madaan-daan sa ganyang ngiti, Elizabeth. Alam ko na yan. Tila nang manhid ang buong katawan ni Cindy nang siilin siya nito ng isang matamis na halik sa labi. Hindi niya inaasahang hahalikan siya nito sa kabila ng madaming tao. Sira, bakit mo ginawa yun? Kahit kailan talaga, magnanakaw ka ng halik eh. Sorry. Miss lang kita. Ganun ba? Pagkasabi niyon ay hito naman ang humalik sa kanya. Nabigla siya noong una, ngunit di naglaon, ay agad niya naman itong tinugunan. Alam nila parehong mahal nila ang isa't isa, at iyon ang dahilan kung bakit sila pinag-uunay ng tadhana. Sinubok man ang kanilang relasyon, ang mahalaga'y pinili pa rin nila ang isa't isa sa huli. Ang kanilang pag-iibigan ay naglalarawan lamang na kahit anumang dagok ang dumaan sa bawat relasyon, maiging bigyan na muna ng space ang bawat isa. Walang masama sa pagbibigay ng pagkakataong makapag-isip. Hindi ibig sabihin nito ay hindi ka na niya mahal, usuko na siya. Ang pagbibigay ng space ay paraan upang makahinga sa sumisikip din yung relasyon na kapag hindi naagapan ay siguradong mapupunta sa hiwalayan. Hindi lahat ng bagay ay kailangan nating ipilit dahil madalas ito ang dahilan kung bakit tayo mas nasasaktan dahil sa mga bagay na pilit nating pinagsisiksikan. Nandito lang pala kayo naglalaplapan. Ang daya naman. Nakasimangot na reaksyon ng pilyang si Rian. Natawa naman ang iba, samantala nagkatinginan lang silang dalawa ni Cindy. Dinag ka pa ng kapatid mo. Bulong naman ni Sarah sa kanyang nobya. Wait lang, sagutin ko lang to. Hello, Mami.
Uwi na po ako. Ano? Sige, sige. Ano yun? Manganganak na si Liza. Mabilis na nagtakbuhan silang lahat at isa-isang nagpaharurot ng sasakyan. Maliban kina Luna at Harry na naiwan sa VIP room. Mukhang tayo na lang dalawa na iwan. Ani Luna habang sinasalina ng maiinom ang kasintahan. Ayaw mo nun? Tayo lang dalawa. Malambing nitong pagkakasabi. Pagkatapos, uminom ay pinagsaluhan naman nila ang labi ng isa't isa. Biglang nawala ang amats ni Ria nang marating ang ospital. Gaya ng request nila ay sumama siya sa delivery room. Hindi basta-basta ang hirap na pinagdaanan nila sa loob. Para rin siyang nanganganak sa kakaire niya. Naawa na kasi siya kay Liza. Nahirapan din itong huminga kaya nilagyan ito ng oxygen. Mga 3 oras din nag-labor ang kasintahan bago lumabas ang malusog nilang baby girl. Si Rian ang unang kumandong sa batang cute na cute. Matangos ang ilong at may kalakihan rin ang mata. Manang-mana sa Mami Liza niya. Walang mapaglagyan ang kaligayahan ni Liza ng mga oras na iyon. Napawi lahat ng sakit sa buong katawan niya nang makita ang kanyang anak. Ito na yata ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa kanya. Hindi man may pagkakailang bunga ito ng isang bangungot sa kanyang buhay. Pero ang anghel na ito rin pala ang bubuo sa pagkatao niya at pupuno sa kanyang buhay. Sobrang saya naman ng mga kasamang sina Mami, Tanch, Sarah, Beth at Cindy nang malamang nakapanganak na nang ligtas si Liza. Matapos ang batian at konting kwentuhan ay nagpaalam na ang mga ito. Tanging sina Rian lang at Mami ang nagpaiwan. Pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi sa ospital ay nakauwi na ang mag-ina. Todo alaga naman ang ginawa ni Rian sa mga ito. Ayaw niyang mabinat si Liza kung kaya't hindi niya ito hinahayaang gumalaw mag-isa. Love, okay na ako. Malakas na ako kaya kaya ko na. Love, hindi pa magaling yung tahi mo sa kaya huwag matigas ang ulo. Love naman eh. Sige na, kainin mo na to. Si Mami nagluto niyan. Pampagatas daw yan. Pagkasabi kay Mami, thank you. Lalo na sa'yo. I love you, love. I love you too, love. Tugon nitong hinalikan siya sa noo. O sige na, kumain ka na. Dahil ako na muna ang bahala kay baby ko. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liza habang pinagmamasdan ng aliw na aliw si Rian. Naging maayos naman ang bakasyon ni Becky at Frin sa kabila ng hindi matawarang selos nito sa kababatang si Nob. Pagbalik nila sa real world ay sinalubong sila ng mga kaliwat-ka ng issue. Sinasabing may nakakita raw sa kanilang magkasamang nagbakasyon sa isang province. May nagsasabi rin na baka real-life couple na ang dalawa. May mga nagsasabi rin na may boyfriend si Becky kaya imposibleng sila ni Frin. May mga natuwa pero mayroon ding hindi natuwa kung totoong sila nga ang kanyang ka-love team na si Becky. Mas marami pa rin talaga ang bitter kaysa genuine.
Bek, gaano ka ba sigurado kay Frin? Baka sasaktan ka lang niya. Anong kanyang Tito Empoy. Nag-aalala kasi ito na baka magaya sila sa sinapit ni Rian at Liza na bigla na lang nawala sa showbiz dahil sa mga mas pinili nila ang isa't isa. Tito, may tiwala naman ako kay Frin. Mahal niya ako at kung malaman man ng mga taong tungkol sa relasyon namin, sigurado akong ipagtatanggol ako ni Frin. Ay nako, Bek. Nag-aalala lang ako. Hindi lahat tatanggapin kayo at saka gaano ka kasiguradong pipiliin ka ni Frin at hindi ang kanyang career. Huwag na lang muna natin problemahin ang bagay na yan, Tito. Basta isa lang ang alam ko. Mahal ako ni Frin. At anumang pagsubok sa relasyon namin, kakayanin namin. Oh, siya sige. Sabi mo eh. Isang araw, sinadya talaga ni Tinam na kausapin ng kaibigang si Frin upang paalalahanang huwag muna mag-out dahil siguradong malaking iskandalo ang mangyayari at siguradong makakasira sa karir ng dalaga. Nakita mo naman ang nangyari kina Liza at Rian. Inulan sila ng batikos. Na-rape pa. Nagkaanak sa mga rapist. Diyos ko. Di kaya kakayanin isang araw ikaw naman ang nasa headlines, Frin. Grabe naman kayo kung mag-isip. Hindi naman siguro kami dadating ni Becky sa ganyan. Isa pa, nag-iingat naman kami. Pinaalalahanan lang kita, Frin. Baka kasi pagdating ng panahon, iiwan ka rin lang ng Becky na yan. Kaya dapat hindi mo pagsisisihan yung mga desisyon mo. Biglang napaisip si Frin sa mga sinabi nito. Gaano nga ba siya kasigurado kay Becky? Masasabi ba niyang paghabang buhay ang kanilang relasyon? Mag-isip-isip ka, Frin. Hindi biro ang pinagdaanan mo para marating lahat ng ito. Sana, hindi yung masisira ng dahil lang sa babae. Nag-iwan na lamang siya ng isang malalim na buntong hininga bago umalis. Babe, okay ka lang? Masyado yatang malalim yung iniisip mo. Gusto mo ba ng coffee? Pagtitimpla kita. Malambing nitong alok sa kanina pang tahimik na kasintahan. Bek, what if tumistansya na muna tayo sa isa't isa para di na masyado mag-overthink ang mga tao? Mukhang alam ko na yung nasa isip mo ah. Natatakot ka bang magaya tayo kay Rian at Liza? Di ba sabi mo, tagal mo ng pangarap ang pag-aartista? Sayang naman kung bigla na lang mawala ang pinaghirapan mo, di ba? Iniisip lang kita, babe. Ayoko lang na ako maging dahilan para mawala itong lahat sa'yo. Sana maintindihan mo. Mahabang saad ni Frin. Para ba talaga sa akin? O para sa'yo? Becky, Wala akong pakialam kung mawala sa akin ang lahat ng to, Frin. Kung ikaw lang din ang magiging dahilan. Kasi mahal kita. Ikaw ba? Ganun ka din ba, ha? Kaya mo din bang mawala ang lahat para sa akin? mahal din naman kita, Becky. But for me lang naman is yung mas makakabuti sa'yo. Huwag mong isipin na ngayon. Sana isipin mo rin ang future. So, ano bang ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Look, Becky, mahal kita.
Ginagawa ko to pero hindi ibig sabihin hindi kita mahal. Becky, mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo ako iiwan. Kung mahal mo ako, di ba dapat ipaglaban mo ako? Hindi naman lahat ng pagmamahal ganun eh. Ayoko lang na maging selfish sa'yo. Please. So, sinasabi mo bang selfish ako? Sorry ha. Ganito kasi ako magmahal. Di ko naman alam na magmamahal pala ako ng duwag. Becky. Paulit-ulit itong tawag. Ngunit tila walang narinig si Becky. At tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Pag-uwi niya sa kanyang tinutuluyan, napansin agad ng kanyang Tito Empoy ang namumuto niyang mga mata. Oh, paano ka? Kaya atang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Okay ka lang ba? Imbis na sagutin ay niyakap niya ang kanyang tito at doon, sa balikat nito ibinuhos niya ang bigat na kanyang nararamdaman. Magmamadaling araw na ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Frin. Nag-aalala siya sa mga nangyaring pagtatalo kanina sa pagitan nila ni Becky. Tama ito, naduwag nga siya. Takot siyang mawala ang lahat ng meron siya. Pero mahal niya naman si Becky at naging parte na ito ng kanyang buhay. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin ito ulit. Baka sakaling sa pagkakataong ito ay mas magkakaintindihan na silang dalawa. Kaya naman umaga pa lang, ay nasa set na siya. Malapit nang matapos ang mga taping nila kaya kailangan makapag-usap sila ng mansinsinan. Ilang sandali pa ay nagsidatingan na rin ang kanyang mga co-artist. May scene sila ngayon kasama sina Tim, Nam, Cade at Becky kung kaya't halos kumpleto ang casting. Huli namang dumating si Becky na kasama ang kanyang Tito Empoy. Hinitian niya ang mga ito pero hindi siya pinansin marahil hindi lang siya nakita, naisip niya. Si Tim naman ay mabilis na sinalubong si Becky at binati. Kaya imbis na lalapit sana siya sa mga ito, nagpa siya na lamang siyang mamaya niya na ito kakausapin pagkatapos ng scenes. Hapon nang matapos ang bawat eksena, kahit na hindi siya nito pinapansin at casual lang ang pakikitungo sa kanya, nagawa naman nila ang kanilang trabaho hanggang sa nilakasan niya na talaga ang kanyang loob na iyayain ito mag-dinner muna sa labas. Pero tinanggihan siya nito. Hindi na rin siya nag-usisa kung bakit. Tuluyan na ngang mailap ang pakikitungo ni Becky sa kanya. Tanging trabaho na lang at love team nila ang namamagitan sa kanila. Kung tutuusin, mas nagiging professional pa ito kaysa kanya dahil mas bothered siya sa mga nangyari. Minsan, siya pa talaga ang dahilan kung bakit nakakailang take sila. Hanggang sa dumating ang araw ng huli nilang eksena. Ito ay ang kanyang proposal kung saan mayroon silang kissing scene. Halos naging makatotohanan ng eksena ngayon para bang kumukuha kung ano talaga ang nararamdaman niya. Bawat bigkas niya ng kataga ay galing sa kanyang puso at kung uulitin man ang eksena ngayon sa totoong buhay ay ganun-ganun rin ang sasabihin niya. Mahal kita, Mon. Mahal din kita, Sam. Pagkatapos sambitin ng mga katagang ito, ay unti-unting naghinang ang kanilang mga labi. Banayad ngunit may gigil ang kanilang halikan na tila bang miss na miss nila ang isa't isa. Kat! Bravo! Ang galing! Sigaw ni Direk.
Ngunit tila walang narinig ang dalawa na patuloy lang sa tukaan. Becky, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Ani Frin matapos siyang iwanan sa gitna ng tuksuhan. I'm sorry. Nadala lang ako. Ako din. Pero okay lang yun. Ang importante matatapos na ang gap. Tapos na din ang pagpapanggap natin. Are you still mad at me? Gusto ko lang mapag-isa, Frin. At gusto ko nang mag-move on. Ganun ba talaga ako kadaling kalimutan? Ha, Becky? Di ba ito naman ang gusto mo? I'm sorry. Iiling-iling na lamang si Becky na tinlikuran si Frin. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit sa sasakyan ni Tim ito sumakay. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ang bigat na nararamdaman niya. Dahil sa uncut kissing scenes ng dalawa, ay muli na naman silang nag-trending. Kaya usap-usapan na naman ng mga tao ngayon ang kanilang tunay na relasyon. Madami naman ang kinilig at mas lalo nang bumenta sa mga fans ang Gap the series. Napangiti na lang si Frin habang nagbabasa ng mga article, pati mga comments. Pero may tila isang komentong nagpapanting ng kanyang tenga nang mabasa ito, na nagsasabing fake lang ang pagiging mag-on nila dahil ang totoong karelasyon ni Becca ay walang iba kundi si Tim. May nakakita daw siya kasi sa dalawa na kumakain sa isang restaurant at sweet sa isa't isa. Sabi pa rito, na madalas na magkasama ang dalawa sa gym kung saan nagte-training ng boxing ang dalaga. Hindi tuloy alam ni Frin kung paniniwalaan niya ba ang kuro-kurong ito at kung paano siya magre-react kung sakaling tama nga ang kanyang mga nalaman. Kailangan niya na talagang makausap si Becky, kaya naman bukas na bukas ay pupuntahan niya na ito sa kanilang bahay. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Agad siyang nagtungo kina Becky. Tao po. Tao po. Becky? Tito Empoy? Tao po. Becky? Oh, Frin. Ang aga-aga mo yata. Good morning po, Tito Empoy. Nandyan po ba si Becky? Naku, wala siya dito. Gusto ko lang po kasi sana siya makausap, Tito Empoy. Tulungan niyo naman po ako. Wala kasi siya dito eh. Maaga siyang sinundo ni Tim. Manonood daw sila ng comeback concert ni Liza mamaya eh. Ganun po ba? Sige po, Tito. Thank you po. Mabilis na nagpabook si Frin ng ticket pero wala nang available. Sold out na nang i-check niya sa ticket links. Kaya naman bagsak ang mga balikat niyang inilapag ang cellphone sa front seat. Here, VIP yan ha. Mabuti na lang malakas ka sa akin. Saad ni Rian nang iabot kay Frin ang ticket. Thanks for this. Sabihin mo lang sa akin kung paano ako makakabawi. Don't mind it. Kala napakamahali pa tayo sa concert. Sumabay na siya rito upang hindi na siya mahirapan pa. Habang nagmamaneho si Rian, naisip niyang itanong ang isang bagay. Can I ask something? Personal, if you don't mind? Yes. Ano yun? Gaano ba kahirap mag-out? Wala ka bang pinagsisisihan? Don't tell me. May bala ka nang mag-out. Actually, mahirap.
Pero kapag nandoon ka na, doon mo marirealize na sana noon pa. Kasi mas masarap pala kung totoo tayo sa mga sarili natin kaysa ang magpanggap. Wow. How to be you. It doesn't matter kung sino ka or ano ka. Ang importante, kailangan mo maging matapang sa bagay na alam mong masaya ka. Just be who you are. People loves you. We love you. Thanks. Pagdating nila sa concert ay nasa soundcheck pa. Hindi na siya sumunod kay Rian dahil may iba siyang misyon. Nagpalingalinga siya ngunit hindi niya nakita ang hinahanap ng kanyang mga mata. Kaya naman pumesto na lamang siya kung saan itinuro ni Rian sila uupo. Sa sobrang dami ng tao ay hindi niya pa rin matanaw kung saan pumuwesto sina Becky. Kaya sa gitna ng concert, minaigi niyang pumunta sa gilid ng stage upang mas makita niya ang mga nasa unahan. Naghihiyawan at kanya-kanya sa pag-indak ang mga fans na tila relate na relate ang mga ito sa kinakanta ni Liza. Nagulat na lamang siya nang tawagin nito ang kanyang pangalan. Wala naman siyang nagawa kundi ang umakyat sa stage. Nag-hi naman siya sa mga tao. At gaya ng request ni Liza ay sinabayan niya ito sa pagkanta. Hindi niya aakalain na magiging instant guest siya sa concert. Natuwa naman siya dahil doon. Nakita niya rin si Becky. Hindi pala ito naka-VIP pero sapat na makita niya ito ng di gaanong kalayuan. Thank you so much, Freen. You really know the thrill, ha? May gusto ka bang batiin muna bago kita pakawalan? By the way, thanks for the opportunity to sing with you. At saka, dahil nandito naman na ako, gusto ko lang batiin ng babe ko. She was there. Hi, babe. I miss you. Nagsihiyawan ang lahat ng mga naroroon na tila ba kilig na kilig, habang si Becky naman ay halos lukubi na ng sangkatauhan dahil sa sobrang pagkabigla at hindi maipaliwanag na nararamdaman. Pagkatapos ng concert ay inulan din sila ng media. Freen, tinawag mong babe si Becky. Totoo ba na may relasyon kayong dalawa? It's been a long time simula nang pumutok ang issue na yan. And to answer that questions, yes, we are dating. And she's my girlfriend. Yun lamang at tumakas na siya sa mga ito upang hanapin si Becky. Hindi niya alam na maging ito ay nahabol rin ng media hanggang sa kapos silang nakarating sa isang private part ng lugar na iyon. Kasama pa rin ito si Tim habang magkatinginan pa rin silang dalawa. Becky, Tim, pwede bang iwan mo na muna kami? Agad naman itong sumunod sa sinabi niya. Bakit mo yan ginawa? Di ka ba nag-iisip? Masyado mo lang pinagulo ang lahat. Why? Bakit ka nagagalit? I'm just doing my part. Ang ipaglaban ka. Ngayon pa? Di ba hiwalay na tayo? Sinong nagsabi na hiwalay na tayo? Hindi ba pwedeng meron lang tayong misunderstanding? Freen, hindi ko alam kung ano na naman yung nasa isip mo. Pero please, huwag na nating pahirapan pa ang isa't isa. Mahal kita, Bek-Bek. At
Tanda akong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Hindi na nakapalag pa si Becky nang yakapin siya nito. At hindi pa nakontento. Siniil rin siya nito ng halik sa mga labi. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi niya tuloy namamalayang tinutugunan niya na rin ang mga halik nito. Mahal nila ang isa't isa. At iyon ang malinaw sa malabong kinahihinatnan ng kanilang mga karir dahil sa kanilang pag-amin. Napangiti naman si Liza at Rian na mission accomplished sa pag-set up sa dalawa. Sa wakas, kagaya ni Rian at Liza, Team Tara, Beth at Cindy, Harry at Luna, ay nakamit rin ng friend Becky ang mala fairy tale nilang love story.